Ngayong Kapaskuhan, ipakita natin ang tunay na diwa ng Pasko, pagkakaisa, pagmamahal, at lakas ng loob. Sama-sama nating gawing makulay ang espesyal na panahon na ito. Ngayon tayo'y magbigay inspirasyon sa isa't isa. Maging liwanag tayo sa ating kapwa. Sa kabila ng lahat ng hamon na ating pinagdaanan, nananatili tayong matatag. Buong puso, buong loob, at laging nagmamahalan. Tayo magpasalamat sa Diyos sa may likha sa mga biyayang ating natanggap at sa mga taong naging lakas natin. Dahil sa puso ng bawat Pilipino, ang Pasko ay hindi lamang selebrasyon. Ito'y pagkakaisa. Ang matatag na Pasko ay simbolo ng ating tibay bilang isang bansa. Kaya Pilipinas, tatag lang ngayon at sa lahat ng panahon. Maligayang Pasko at manigong bagong taon! Matatag na Pasko sa bawat Pilipino. When I became a part of the great cause of Pastor Apollo C. Kibuloy, doon ko nalaman na posible palang magawa ng isang ordinaryong Pilipino na mangarap ng malaki para sa bayan. During the early years of Pastor Apollo's ministry, they couldn't even afford to pay for a jeepney ride, so they traveled mostly on foot preaching the gospel in Mindanao. Pero in his heart, sinabi na niya kung pagpapalain siya ng Ama, isi-share niya ang pagpapalang ito sa mga bata at mga nangailangan. The kingdom is service-oriented. We are geared towards the salvation of humanity. At the same time, provide the needs of the poor, the children, the differently abled, those who cannot help themselves. We give hope to where they need it most. While some assail our goodness and kindness, we will not stop until every person on earth receives the love that they deserve. The kingdom of Jesus Christ sprung from the slums of Aglao, Davao City, and helping the poor and the needy was a natural expression of the supreme law of love. It's like Pasko araw-araw, noon pa man hanggang ngayon, di lang tuwing Disyembre. But Christmas happens every day. Christmas happens every day when we make a difference today. If peace and goodness is all that we have, at a caring heart full of love, then we will feel a heavenly glow. If kindness in our hearts to others will show. For in every little way, Christmas happens every day. Subok na tayo mga Pilipino. Daanan man tayo ng bagyo at unos taon-taon, hindi nawawala ang tibay ng ating loob at pag-asa na umahon. That's the Filipino spirit of resilience. Gaya ni Pastor Apollo, na noon pa mang taong 2005, kanya nang sinimulan ang isang makabuluhang adhikain at pinatunayan na ang susi ng matatag na bansa ay kalinisan. Can you picture a world? Yes, this world. The Sunshine Philippines movement is a movement that has been started not only to feed the children, send them to school, but this will also help our government in planting trees. We say, you love this country, let's do it and let's work for it. Let's put our words into action. Not just so we can be put into the newspapers, not so we can be publicized into the newspaper. That's not our motive. Our motive is real. Whether somebody puts us on the newspaper or not, it does not matter as long as we have contributed for the good. Invest for the good. Every one of us Filipinos should contribute to that without the government asking us to. A world of hope is Di ba ang Pasko ay panahon ng pagbibigayan? At ang pinaka-espesyal na regalo na ating maibibigay sa ating inang kalikasan ay ang pangalagaan nito. Sa bawat punong na itatanim, sa bawat basura na ating naitatapon ng tama, at sa bawat simpleng hakbang para alagaan
ang ating kapaligiran, tayo ay nagbibigay ng pag-asa sa mundo. Ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi lamang responsibilidad, kundi isang regalo na magdudulot ng magandang kinabukasan para sa atin at para sa susunod na henerasyon. Kaya't ngayong Pasko, ipakita natin ang ating pagmamahal sa pamamagitan ng pagiging mas responsable at mas mapagmahal sa ating kalikasan. Nakikita ko yung grupo ng 131 Nation na umakyat sa may paanan ng Sierra Madre Kako. Ay, salamat sa Diyos. Kahit papaano nasisimula na ito. Pastor Apollo Kibuloy, Sir, hindi mauubos ang aming pasasalamat sa mga mabubuting inisyatiba, mabubuting gawain at mabubuting kaisipan na inyo pong ibinabahagi sa sambayanang Pilipino. Kaya dito po ako actually nabilib kay Pastor Kibuloy. Kahit dati pa, yung nakikita natin yung sistema, sabi ko nga, kinikwento ko eh. At ito, kahit wala dito si Pastor Kibuloy, kita nyo naman, nagagawa yung kanyang mga proyekto. At tatandaan po natin ha, hindi lang yan dito. This is nationwide. Maraming salamat Pastor Apollo Kibuloy sa iyong inisyatibo upang mapaganda pa at mapaayos at maging malinis ang ating Baseco. At naway, huwag tumigil dito kundi magpatuloy pa ito. Maraming salamat mula sa siyudad ng Maynila. Pastor Apollo Kibuloy, ngayon pa lang ho nakakatulong ka na sa taong bayan. Yung iba nangangako pa lang, kayo ginagawa niya ho, ninyo. Resibo na ho ito. Maraming salamat po sa inyong initiative. Kay Pastor Apollo, naging posible yung kalbong bundok na magkaroon ng mga puno muli. Yung mga lugar na halos basura na, naging paraiso punong-puno ng mga bulaklak. Ang gandang regalo nito sa ating inang kalikasan, di po ba? Kasi yung regalo hindi lang dapat para sa ngayon. Dapat isipin mo yung future. Kung nagawa nga ni Pastor Apollo ito sa bundok at pinuno ng mga puno at bulaklak, ay posible itong mangyari sa buong Pilipinas. Na-inspire ako kay Pastor dahil hindi si Pastor Apollo Kibuloy, hindi niya kinakailangan magkwento at mangako. May pruweba na siya na naipapakita niya na una nagawa niya na po sa Glory Mountain, sa Prayer Mountain. Kung nagawa niya po doon, how much more pa ako buong Pilipinas? Pastor Apollo is a man who practices what he preaches, and the imprint of his hands is evident in everything that he does. So he himself became the proving ground for the message that he is sharing with people all over the world. For 40 years, Pastor has been preaching non-stop to bring change, hope, and enlightenment to millions of people. He relentlessly contributed to nation building, even expanding his love to all parts of the world. His programs are seen on Sunshine Media Network International via radio, TV, and social media and web 24 hours a day and 7 days a week all over the world. His influence today as a spiritual leader and a national figure in the Philippines realizes a revelation to him by the Almighty Father that he will be given the power to sway the hearts and minds of people. And that was way back in 1991 when the ministry still had nothing. His vision and great faith and innovative solutions have allowed the construction of the colossal King Dome, the biggest indoor cathedral in the whole world, seating
more than 75,000 people. If you have a vision like that, God will give you the wisdom to do everything so that your vision will come true. What's my vision for my country? Me, I have a master plan for my beloved country, even though I am not a political leader. As I have a master plan for the kingdom, I have a map of the Philippine Islands, archipelago, crisscrossing all the bridges and all the four-way, six-lane highways, connecting all the islands where you can go by car. I have a master plan like that in my mind for my country. He says, by faith. To man it is impossible, but not with God, for with God everything is possible. Once a child is shown and experiences goodness, that goodness would stay in the child forever. Nakikita ko yung pagiging generous niya. Hindi sa salita sa lakad. Bilib ako. Bilib ako. At ang dami ko na interview, pinag-aaral, binihisan, pinakain. Yung nakausap kasi namin siya, nagsasalita siya na huwag maging ganyan. Nakita ko So, hindi dakdak. Nakita mo sa gawa. In one word, authentic. Basta yun, I see the love. At sinabi ko, nung ako'y tinawag ng Ama sa ministry ito, Lord God, if you will bless me in this ministry, I would spend the bulk of the blessing that you give me to support the children of the Philippines. And good enough, the Father blessed this ministry. I put up the Children's Joy Foundation. Grabe yung compassion ni Pastor sa mga bata. Na-witness ko ito through the years. Even his own birthday, April 25, ito'y naging ACQ International Children's Day, Pastor Apollo celebration and gift to children all over the world. This is one of the most awe-inspiring philanthropic events ever to be held for children. Bringing joy to millions of children across 55 countries, ACQ ICD is a testament of Pastor Apollo's love for children in need. You can make the day bright. Try to stop the hurting, try to stop the fighting. Each little act of kindness can create a wonderful sight. You can light a candle and complete along the night. You can spread forgiveness or stand up for what is right. Summertime make you realize the feeling got your side, just to make you kind. To our dear Pastor Apollo, you are indeed what we have been waiting for. You came all the way from far just to come for us, to rescue us from some misfortunes. When I was hungry, you fed me. When I was naked, you clothed me. This is to say in short, when I was sad, you made me happy. Isang bansang nagkakaisa ay matatag at ang isang matatag na bansa ay nagkakaisa
Yan ang itinuro sa atin ng former President Rodrigo Roa Duterte at ng ating pinakamamahal na pastor na si Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang aking Christmas wish para sa ating pinakamamahal na Pilipinas. Ay tahimik ang lugar. Thousands of people have evacuated from their homes in Albay as officials raise alert level 4 due to Mount Mayon's unrest. We see this world's great divides, hearts forsaken, lives are broken. Ang resiliency kasi nating mga Pilipino hindi lang nasa pisikal na aspeto eh. Nasa puso natin yan. Sa kabila ng anumang bagyo, sakuna, lagi pa rin tayong nakangiti, ganyan tayong mga Pilipino. Yan yung nakita kong mga bagay na talagang gusto ko kay Pastor Apollo. Yung pagmamahal niya sa bayan. Pwede namang hindi na siya makialam, pero gagawin at gagawin pa rin niya yung pagtulong. Hindi lang isang beses pero sa bawat bagyo, nandun yung pagtulong. Yan yung diwa ng Pasko na hindi lang pang Disyembre, pang buong taon. It is all that we need to give this world a better hope. Ito'y para sa ating mga kababayan nasa lanta. Talagang ako'y naglaan para sa mga panahong pangangailangan. Nandoon tayong tumutulong sa ating mga kababayang nasa lanta. Tayong naririto, ginagamit ng amang makapangyarihan, tumulong tayo. Love is all that it takes. Great love is what we need. Let's be on the way to bring joy and peace. Great love is what it takes. It is all that we need to give this world a brighter hope and a future. Love is all we need. We love you, Pastor Apollo Kibuloy. We love you. Ang pag-ibig kasi ni Pastor Apollo sa lahat ng nangangailangan, walang pinipiling lahi, walang pinipiling kulay. Anumang layo, tiyak na aabutin ito ng mga volunteers na kasiyahan sa puso ang pagtulong sa kapwa. Love is the way. 'Cause you love everything is possible. It's so powerful. Let it break all barriers to set us free. 'Cause with love everything is possible. It's so powerful. Let it break all barriers to set us. Patuloy tayong maging matatag sa lahat ng aspeto ng ating buhay bilang pamilya, komunidad at bilang Pilipino. Ang lakas ng loob natin ay nagmumula sa ating pananampalataya, pagmamahal sa pamilya at malasakit sa kapwa. Walang maiiwan, lahat tayo sama-samang magtutulungan. The greatest gift that we can give to the youth all over the world is education. Yan ang isa sa mga adhikain ni Pastor Apollo para sa mga kabataan upang hindi mapariwara ang kanilang mga buhay. Sa halip, sila ay magiging mabubuting tao ng lipunan. You can only defeat hate by love. You cannot defeat bitterness with bitterness. You can defeat bitterness by kindness. I bring light. Ako po si James Ken Likigan at ako naman po si Lendo John Likigan at kami po ang Likigan Brothers. Pastor, maraming salamat po sapagkat hindi niyo lamang po binuo ang aming mga pangarap, kundi binigyan niyo rin po ng kahulugan at direksyon ng aming buhay.
Sa pag-ibig mo'y umaasa ang bawat isa. Pastor Apollo opened the Prayer Mount in 2019 to a Christmas village. Yung mga kababayan natin from far-flung areas naka-experience talaga ng kakaibang Pasko. Kasi iba sa kanila galing sa mga lugar na walang kuryente o yung iba tinamaan ng lindol o mga sakuna. Pagdating nila sa Christmas village, grabe yung saya nila. Doon mo mararamdaman na sa kabila ng pinagdaraanan nila, ano doon yung katatagan na hindi susuko at yung pagmamahal na ramdaman nila sa lugar, hindi mawawala magpakailanman. Pag-ibigan siyang maghahari sa puso natin magliliwanag ang Pasko, maglilingling sa buong mundo. Magkaisa, ikaw at ako, sa puso natin magliliwanag ang Pasko, maglilingling sa buong mundo. Isang naging malaking hamon sa ating mga Pilipino maging sa buong mundo ang nakaraang pandemya. Ngunit ang diwa ng Pasko na pagkakaisa, pagbibigayan at katatagan, dito natin lubos na nasilayan. Natutunan natin na pahalagahan ang mga simpleng bagay, ang oras para sa ating pamilya, ang ating kalusugan, pananalig sa Diyos, at ang tunay na kapayapaan. Ito ang nagbigay sa atin ng liwanag at diwa ng Pasko. Ya con todos los clientes para irnos entregando. Sa puso ng bawat isa, kabutihan ang siyang hatid. Naging gabay at tanglaw natin ang ating Diyos na may likha para sa ating mga adhikain na para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Siya ang ating gabay at tanglaw. Ang gabay at tanglaw. Pastor Apollo has always believed in sharing his own lifestyle with those that have decided to serve the Almighty Father full-time just like him. And so he has prioritized the welfare and well-being of thousands of full-time miracle workers by providing not just the basic needs such as good food, proper housing, clothing, but also opportunities for education from the elementary level to the doctorate, travel around the world, training and self-improvement, and recreation. Even families of the full-time miracle workers are able to share in these blessings. Kung titingnan mo, we are strangers, sino ba to? Pero Pastor accepted us with open arms. That's why thankful talaga kami. Dito ko nakita sa KOJC na pwede magsama-sama yung mga iba't ibang mga lahi. Pamilya ang turing sa bawat isa, walang lamangan, lahat gumagawa for a common cause. Ito talaga yung diwa ng Pasko. Dito ko nakita sa KOJC yung tunay na kapayapaan, pagmamahalan at katatagan. Merry Christmas and a Happy New Year sa lahat ng members ng Kingdom of Jesus Christ. Maraming salamat sa patuloy ninyo na serbisyo sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa patuloy ninyo na suporta sa Office of the Vice President. At I wish everyone good health in the year 2025. So you will gain victory. Tungod kay ang langit nung amahan naapirmi kaninyo. We will not break. God save the Philippines. Shukran. Pastor is a reservoir. Maraming alam sa buhay. Very bright. He would be an asset to the country.
Pastor Kibuloy po talaga ay isang tao na visionary. Alam nyo, ang ibig sabihin po ng visionary ay yung nakikita niya yung pwedeng gawin sa isang bagay o paaring mangyaring gagawin niya para maayos sa isang bagay. Ano ang ibig ko sabihin? Sigurado naman po ako ang KOJC, yung compound, kahit po yung Prayer Mountain, ay hindi naman ho ganoon sa simula maganda yun. Pero na-visualize niya na papagandahin niya ito at ganun nga po ang nagawa niya. Kaya nga tinatawag natin itong first world yung dating. Diba? Parang first world country sa loob ng isang Pilipinas. Parang ganun po ang KOJC. Sa tingin ko, kaya din niya pong gawin ho yan sa Pilipinas. Alam nyo, ngayon, masasabi natin na parang hopeless na ang Pilipinas, ang tindi na ng corruption, wasak na talaga ang ating institusyon. Pero ako sigurado ako, pag naipasok ko si Pastor Kibuloy, malaki po ang magagawa niya kasi po siya ay isang visionary. Kaya niyang pagandahin ang isang basura, isang pangit, at isang, alam mo yun, walang kaayusan. In other words, isang chaos na lugar, kaya niya huyang pagandahin. Bawat araw, hatid ay tagumpay, tibay ng puso ay sadyang taglay. Bawat pagsubok at hakbang, pag-ibig at lakas ng Diyos sa atin tumitibay. Bawat pagtulong nagkakapit-bisig, sa bawat hamon tayo'y nagwawagi. Dahil ako at ikaw ay Pilipino, sa hirap at ginhawa, iisa tayo. Matatag na Pasko sa bawat Pilipino. Pagmamahal sa Diyos at kapwa, umaalab sa ating puso. Di natitinag, di sumusuko, tatalaan ngayon at sa lahat ng panahon. Tatalang Pasko, tatalang sa bawat Pilipino. Sa bawat puso, liwanag ay di mawawala. Bawat sikat ng araw, pag-asa ang dala. Mapit lang sa kanya, siyang may akda ng lahat. May akda ng lahat. Natatag na Pasko sa bawat Pilipino. Pagmamahal sa Diyos at kapwa, umaalab sa ating puso. Di natitinag, di sumusuko, tataglang ngayon at sa lahat ng panahon. Tataglang Pasko sa bawat Pilipino. Pagmamahalan, pagkakaisa. Lalim na pangnawang dapat sa bawat isa. Ako, ikaw ay